Pinas outside, or welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama? O ngayon, natanong ko, nasaan ang kapatid mo? Nako, nagtanong na nasan na. Nasan na? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo na? Nako, magkapatid nga sila. Hindi ko alam. Doon. Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam eh? Tatlo kayong naglanding sa Malaysia. Bakit di mo alam kung hiwalay nasaan na kasi yung kapatid po mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. si Indonesia naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. Ng 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Hindi ko nagpunta? na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Hindi na tiwala. Basta-basta lang umalis. Sabi lang niya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si yung kapatid mo lalaki? Opo. Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa. Iwalay din po. Ay, walay. Hiwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw, saan ka na punta? Malak kami punta, balik Nako, naipit. Naipit yung natira. Alis talaga, oh. Umalis eh. sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Kaso mo na naudlot, nahuli ka na, ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Grabe, oh. Tumatawa pa. Tumatawa siya, oh. Nahuli na. Okay, hindi, ano telephone number niya? Siguro nagtatawagan Wala kayo. kami number. Wala, hindi kayo gumagamit ng Wala cellphone? kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyong, oh, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact, Wala po. pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap. Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka. Opo. Natatawa talaga siya. Po. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Sure. Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi kayo Hindi ko po nagkakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Pwede nga hindi alam. Oo. Possible yun, guys. Parang nga naman hindi siya mahuli. Kung alam mo yun sa salita na nagsisinungaling siya. Pero tumatawa eh. For. Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice. Kami lalwali, Westie. Ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Eh, sabi mo pati si Wesley, walay kayo. Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Sa SP Pro Indonesia. Tem, kung pwede lang ako magdagdag Yeah. at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Opo. Okay? Just pointing that out kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP
Salamat, SP Pro Temp. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, ha, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila, pwedeng patanggal ng, kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi, Sorry po, hindi ko masyado intindi. hindi, kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm Opo. bago ka pumunta sa pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Salamat Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, lang, yung araw lang yun. So, yung araw na yon, Galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. Hindi ko alam kung una saan galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Oo, Kasi, basta dinatnan mo lang opo, sila. opo. So, pero, doon na sila kaya natulog? Siyempre, malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko, kasi yung araw yun dating ako, yung gabi na yun, alis Umalis na po na kayo. kami. Oo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yon. Oo. Hindi, yung gabi sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice Sige, kaya pa yan. Kaya pa. at saka si Wesley nandun na, 'di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal nang nandun sa farm? Natulog Sigo- sila nung gabi na 'yon? Siguro. Oo. Kasi yeah. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, 'di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit kasi Wala. tatagal ka, wala kang dalang gamit. So ang plano mo doon ka na lang bibili, mag-shopping ka kung saan. Wala, una hindi ko alam. So wala kang dalang damit? Wala. Wala, okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van, Hindi. hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So, ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larawa sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao doon. So, 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo, oras kasi hindi ko So, yun nga. matandaan. Tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Wag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So, yung buong panahon na yon, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Naku, nagalit siya sa akin. Hanggang dun sa malaking boat, Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat hindi ko alam. oh, so, saan lugar ka?
ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempen na. Ano yon? Simpen na? Siempen na. Siempen na. Chinese name ang sabi niya sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat o sa... Parang walang alam to talaga, no? Parang pinagkanuno to ni Alice eh. Dinala, tapos dinamay eh. Si Alice talaga, males. Sa bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin O ulit. so dalawang maliit na boat bago sa malaking boat. Sa isang maliit ang botas, malaki tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Opo. Okay. Dami So, na alin na. lang yung alam mong lugar doon sa mga points na yon, no? Mula doon sa van, sa farm, pumunta doon sa isang lugar, may alam ka doon o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Dadating na ako sa Siempen na. Yung mismong sa ibang bansa na. Doon lang ang alam mo. So, the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo Wag alam. daw, sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi Huwag daw tanong daw. bait naman natin sa'yo. Huwag no? daw tumanong. Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. 'Di ba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siempen na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, Wesley, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siempen na. Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempen na. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni Sen Joel. Alam mo, kawawa tong ate niya. Parang walang alam. Naku, pinagkanuno lang. Si Alice talaga, oh. Well, and then Tanong ko may na, itatanong din ako sa Mula inyo. dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, merong Pero alam nyo guys, kung nagsisinungaling to, ang galing nito. Ang galing. Parang walang-wala talaga siyang alam, no? Kung nagsisinungaling, ha? ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman Din po ako sa dagat kasi hindi daw pwede kaming open ng phone. ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwang kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung Kami sumakay lang po. Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay nyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din. May tao doon sa taas. Sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Nakakatakot to, ha? Parang ano talaga to eh. Mga napapanood natin mga sindikato, no? Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May Parang dinadala kayo kung saan, pero bawal magtanong. No? nasundo lang kasi sa amin. Hindi kayong kakausapin kasi bago na pupunta yung Opo, boat. opo. Wala kayong Wala, kausap? wala. Basta sunod lang Sakay lang kayo kami ng ang sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila. Kasi wala kang kausap. Talaga, Kunyari, ako yung nagmaman... Pero 'di ba possible 'yun? Yung mga ganong napapanood natin, 'di ba? Lalo na kung hindi naman siya yung involved talaga. Possible 'yun. Neho nung boat. Kung may usap, Sumakay lang ako. ang usap niya, kung makasunod ng yan sa kanila, ganun lang, wala na iba.
Sasakay lang kayo? Opo. Parang mahirap po paniwalaan. Sige ho, Madam Chair, thank Madam you. Chair, if Salamat, Sen Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay Sen Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia. Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siem Pen na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siem Pen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. Punta kami una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore. Tapos sunod Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento nyo. Ang galing talaga nito. Kung nagsisinungaling talaga to, guys. Ang galing talaga niya. Nakarating kayo sa Siem Pen na. Opo. Okay. So, kaya lalong namumuo sa Yung parang maaawa ka na lang magtanong. isip namin na Sipadan Island ngayon, Sabah. Di ko Oo, alam dahil kung yun, ano ito. okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Plano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating May kayo isang sa babae. Singapore? May isang babae. Sino po yun? May isa Hindi pa. ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta Kung ano plano. airline. May check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping, kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata. Yung malaki ng ano. Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam Madam Chair, namin. Just Sen Joel. to follow up yung bananggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. So, dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya Sa rin yung babae. babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na babae. Sino yan? Sinong babae yan? Puro babae. Ano ba kayo? Lang po, babae. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. ganyan Parang po. tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure Oo. kasi hindi namin tanong. Tapos English lang ang ano niya, language niya. Tapos parang tayo-tayo lang ganyan yung kulay. Ganun. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam mo talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di po, ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Pen na, papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si kasi kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang
Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Si- Sino ang kasama nyo sa ferry? Ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang... Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, mooring daw siya. Tapos gusto Ano niya... po? Mooring daw siya. Wala siya ginagawa. Mooring. Board. Tapos, gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, Okay. ayun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam Sa immigration kayo nahuli? doon sa ferry ni pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik Opo. ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is Naku, mukhang ano na yun. Mukhang wala na. Natago na si Alice. Naalis na. okay. Timing. Thank you ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner Copy Tansinko. from BI, ma'am. Copy po ng BI. So nakikita po natin dito ang passport ni Miss Sheila Lialguo at nakastamp entered Sabah. So tama po ang ipinakita ni Sen Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung CMPEN na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansinko? Yes, ma'am. Nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Lialguo or Guo Huaping, Commissioner. Kay Sheila lang po at Kay saka Sheila. kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Alright. Madam Chair, Yes, isang question lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo. Hindi yung Chinese passport. Hindi po. Oo. Pero dala-dala mo rin yung Chinese. Po. So, Madam Chair, So, dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen Joel. Ifa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo bago kayo sumakay ng maliit na bangka, galing kayo sa farm, at tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Bakit dala mo kagad ang passport mo? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo. Oo. Bakit nasa kanya yung passport mo? Kasi minsan may kailangan siya, mga ID, may hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi nasa kanya yung passport mo? Ba't may mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas. Siya ang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Yung kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O paano kayo nakita ni Cassandra sa magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. Magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Yung Malaysia? una sa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Pero kilala ni Alice. Si Hindi ko Cassandra. alam, siguro. Hindi, paano kayo nakita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Paano kayo nakita? Si Wesley ang sa kanya. Ang tawag sa kanya. Ang contact Nagtawag? sa kanya Tapos sa na nakita? sa Malaysia. Nahirapan na siya magtagalog. Hirap na siya magtagalog, guys.
Oo nga, saan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi so, ako kapisado to. kasama, nung nagkita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa Nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? kami. Wala, Oo. kwento-kwento. Kumusta? Ganun po. Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. So, balikan natin yung, bago yung dalawang Okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung dalawang passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang. July, pero hindi ko sure kung ano alaw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week o First week. hindi ko sure talaga yung alaw. Sorry. Okay, hindi ko matandaan. baka first week Oo, ng hindi ko July. matandaan. So may conflict kasi ang dito sa ito passport stamp July 18 ang arrival sa Sabah. Parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So kung first week July kayo sinundo sa farm, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga. First week alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga yun yung tanong nga colleagues. Yes. So, baka hindi lang 3 araw ang unaccount. Ang galing talaga nito. Magaling to, magaling. Tinan mo. Accounted for, baka more. Pero we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung dalawang passports nyo. And just to confirm, no, dumaan kayo sa immigration sa Sabah, tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. Dahil July 18, entered Sabah. Okay? Alright. So, sabi nyo nga, meron kayong dalawang passport. So, pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Go? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng... Yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi Okay, dahil may kaso na po ako. may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede nyong tanungin yung abogado nyo na resource person din anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin nyo muna yung abogado nyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Ako po. Kayo, opo, correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time.
kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong nung citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahong yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you, sinasabi nyo ba sa akin galing kayong China nung panahong iyon, 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo, Opo. yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So, anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Opo. Kayo. Okay. Alright. Ngayon, Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po, nakikita nyo. Itong babaeng ito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong November 3, 2005. Ha? Okay. See. Oo. Habang iniintay natin, Miss Sheila, in effect, nung sinabi nyo sa akin na hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo rito sa Pilipinas noong 2001, ang nakalagay po kasi dito ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo. Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Okay. So, pinopoint out ko lang, no, na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak, kundi sa China. Tingnan po natin itong Sheila Guo sa NBI database nung November 3, 2005. At kaya ko gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, ang address, sakto sa address nung yung iba pang Alice Guo na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan yun. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Guo na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Guo na ito
na na-register sa NBI database. Parehong petsa, November 3, 2005 din nag-apply. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. Ah? So, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo dyan po sa NBI database. Ayun po. Imagine, ito po ang Sheila Leal Guo ng 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City na nasa NBI database. Ha? At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito yung parang isa pang Alice Leal Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, taga Tarlac, pero ibang-iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan, hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang Alice Guo. Tungkol pa rin sa mga magkakaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga babaeng Guo. Bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm, magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kaming sama sa bahay eh. Meron ako iba, sarili na tira. So, hindi kayo sa Hindi po. farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Okay. So, si Alice ay nandun nga. At si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon sa Matagal na. Maraming taon na po. farm? Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula Yung 2001 din? Wesley, huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? Kasama sa bahay nila. Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam eh, sa kasi inyo ron? bihila nga ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Sila. Opo. Iba ang Sa Bulacan na po sa ako. Bulacan. Okay. Madam Chair, just yes, to Joel. clarify pag Sheila sinasabi mo yung Totoo. Hindi siya mali doon. Si Risa yung mali doon. farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman eh, meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, ban-ban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo, basta farm, ban-ban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tumitira Manila. Marilao. Oh. So yun dun yung warehouse na malaki na yun. Dun ba? Hindi. Iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao eh, na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin, nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi Hindi ko po talaga alam. kaya nga, Kaya sabi ko hindi gusto ko alam. munang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Wala akong Kaya nga, magawa. Kasi Kaya hindi ko nga, alam kaya nga, talaga. mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas, Oh, maliwala ako sa kanya eh. o kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of Sa life totoo birth lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may na hindi kailangan ko alamin,
Ayaw mo Hindi, alam. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to yo. Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung passport kasi bigay ng daddy. Kaya nga. Kaya hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung torga? Hindi ko mali. Drugs. Makukulong ka, di ba? Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero Kasi, talaga hindi ko kaya nga, alam. pero gusto nung maintindihan mo, pag sinabi mong hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of live birth mo, itong 18th Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Hirap niyan, no? Mga ganyan ata mga introvert. Tama ba? Yung parang mga wala nang pakialam sa mundo, ganyan. Oh. Masaya na sila na in peace, pero behind their back, meron na palang anomalya. Ay. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mo hindi Naiintindihan mo ko alam, po. kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Ganun kasi yun, guys, pagka talagang tiwala ka na sa tao. Oo ka na lang. Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi. Hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Oo. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga, Totoo naman eh. kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi Kawawa mali siya yung dyan, no? ginagawa mo. Kawawa siya, no? Kung totoo talaga yan na wala siyang alam, kawawa siya dyan. Tapos siya pa nahuli. Bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh. Pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi. Sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita Sa na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo? hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi Kasi, opo, yun lang Nagpugante ka po. eh. Kasi yung sa Hindi kanila, simple wala yung ko alam pugante. yung totoo naman. so wala kang Pwede sasabihin. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. I have no further question na. Salamat, Sen Joel. Bago ko tawagin yung isa pang resource person, Miss Sheila, para klaro lang ang tinuturing mo bang tatay ay si Guo Jianzhong? Opo. Siya po. And tinuturing yung nanay, kumbaga, ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate, si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi Sa narinig yung pangalan niya. certificate, Sa birth certificate. Opo, Opo. pero sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako po? Yes, O sa China po? sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And eto, bago ko tawagin yung isang resource person, aware ba kayo, Miss Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po.
may nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Miss Sheila, Attorney David as resource. Just one Okay, last So ito, fake na go. So pinabayaan kaya nahuli. Ganun ba yun? Ganun ba yun? bago kayo. Kasi Sen. Sheila, gusto Joel. ko lang ipaalala ulit sa'yo. No? Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo, yung nanay mo dun sa birth certificate. Kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yung nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo, na hindi po pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam po pwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Salamat, Sen. Joel. Briefly, not Attorney Galicia, Attorney David. Your Honors, please, we have to understand that Miss Sheila arrived here in 2001 from China. At that time, she was still a teenager. And whatever fault, if ever there are any, it's not her doing. The things, the passport, the birth certificate were just handed to her by her father. Being an innocent young girl, how can we fault her if her dad will say from now on, you are a Filipino citizen, you will use this. Your Honor, please, we have to understand. A tender Oo nga naman, may point naman din doon. Ano nga naman kung bata lang to, tas hindi niya naman true father yun. Malay mo, nag-asikaso nga talaga ng ano. Di naman alam, sindikato pala. Oh, diba? lady, a tender girl of teenager being assured by someone, especially her foster dad, because Angelito Go is just her foster dad. So, how can she not believe? Tama. Diba? Kawawa talaga to. Kung to talaga walang alam, tapos nadiin dito, tapos fake go pa. Nako. Siya ididiin dito, hindi si Alice. Naalis na. That kind of assurance, Your Honor. Now, how can we fault a girl who has been using those information for the past 20 years? I hope you understand, Your Honor, where she is coming. Madam Chair, that's the reason why we directly reminded the resource person, si Ms. Sheila Go, na hindi talaga po pwede na laging hindi ko alam dahil kahit hindi mo alam, po pwede kang maparusahan. Ms. Sheila, yung Hindi, pansin nyo ba yung Sheila? Introvert siya, guys. Yan yung mga taong parang walang pakialam. Basta lang may peace sila, di ba? Masaya na sila lang. Ganun. Mahirap pala yun. NBI kasi, Sen. Joel, bago kayo magpatuloy kay Miss Sheila, no, the chair would like to Wow. uphold yung sinabi ni Oh, si Alice. Sen. Labas-labas Joel. sa Alice. And actually, not just to Attorney David, pero sa lahat ng mga colleagues, Miss Sheila ay hindi na naging teenager since mga 2 decades ago. And kayang-kaya na pong sumagot para sa kanilang sarili. And in fact, Attorney David has just also admitted na totoong dumating lang si Miss Sheila dito mula sa China at in effect, fake yung birth certificate niya kasi doon po nakalagay, dito siya ipinanganak. So paalala lang po, Attorney David, bagamat kayo rin po ay resource person dito and of course may answer questions from the senators about yourself, you may advise Miss Guo dahil kayo po ay counsel din nila. But she will speak for herself in this hearing as she has been speaking. I understand, Salamat Your po. Honor. It's just Salamat, a point. Attorney David. I That would understand, be, Your Honor. thank you. Madam Chair, Sen. Joel. pwede ko bang tanungin ulit si Ms. Sheila? So kasi kanina nalito ako nung binanggit mo yung nanay mo nasa birth certificate pero yung totoong nanay mo nasa China. Si Alice Go ba talagang kapatid mo siya, hindi lang sa birth certificate? Hindi nga daw, di ba?
Gulo din ito eh. Pwedeng pa, pasensya ka na para kasi pag nagbabanggit ka, yung bibig mo, mas tinitignan ko para alam ko talaga yung naririnig ko tama. Paki-uli po. Si Alice Go ba talagang kapatid mo o sa birth certificate lang o sa papel lang o tunay na kapatid mo siya? Sabi daddy, kapatid ko. Sabi daddy mo. Pero ikaw hindi mo alam kung kapatid mo talaga siya? Kapatid ko yan, pag ganyan. Yeah, tinatanong ko ta eh. Tama ba? Oo, Okay, tinatanong. pag, Okay lang, okay lang. Gusto kong biological sister mo siya. Yun yung tanong ko kasi katulad nung sagot mo kanina, ang nakasulat sa birth certificate ito, pero ito yung totoo. So ang tanong ko lang, biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Tama si Alice. Mahirap kasi foster parents lang, di ba? So marami kang pera. Ilan ang parents mo dyan? Ako patay. Magulo. Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, no? Inascertain nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Meir. Alam mo yon? pwede ko hindi sasagutin kasi Oo. may kaso na po ako. So, hindi mo alam kung si Zhang Meir ka? Hindi mo alam kung sino si Zhang Meir? May kaso na po ako. Okay, so hindi mo nga alam kung ikaw si Zhang Meir, ayaw mong sagutin kung ikaw si Zhang Meir kasi mahirap pagka ang dami mong identity pero na establish na ng committee na ito na may dalawa kang passport, yung certificate of live birth ay kung sino-sino yung nilalagay na pangalan at hindi iyon totoo. So, maaari, Madam Chair, na siya nga, dahil sabi ng NBI, inascertain nila na itong si Sheila Go ay si Zhang Meir. So, salamat po, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. Magpatuloy lang, Miss Sheila, talaga, kung maaari po, wag muna mag-mask para mas klaro namin marinig yung mga sagot nyo. Sige po. Okay, salamat. So, sa karanasan mo, ang nagmamando sa lahat ng mga bagay na gagawin nyo, mula nung nandito kayo sa Pilipinas hanggat sa lumabas kayo, ay si Alice mismo. Siya po yung nagdidesisyon at siya po yung nagsasabi anong gagawin nyo. Tama Opo, po? opo. Okay. Napakilala ba sa inyo si Michael Yang? Sino po yun? Hindi napakilala sa inyo? Okay. And then, anong huling petsa na kasama mo si Alice? Noong 19, 20. 19 or 20 August? Alin? August August, 19 o August. August 20? Aling araw? 20 yata. Mas August 20 ang alaala nyo. Bakit kayong dalawa lang ni Cassie ang naiwan dun sa Batam? Kasi sabi hindi daw ako marunong English. Aha. Kaya siya sama sa akin po. Sinong sasama sa iyo? Si Cassie. Miss Cassie. Sasamahan kayo ni Cassie Pabalik sa Leong, Singapore. pabalik ng Singapore dahil hindi kayo marunong mag-Ingles, pero si Miss Cassie marunong. Opo. So, bakit humiwalay sa inyo si Alice? Wala siya sinabi. Okay. So, sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Go? Yung mga magulang, at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, nasa Indonesia pa po siya. So naiwan siya. Opo. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Okay. Nauna siyang umalis sa... Hotel. Bago kayo naaresto sa hotel. Kamilas, opo. Oo, naunang umalis si Alice. So wala na siya doon nung naaresto kayo. Wala na si- Ganda ng timing, ano? Okay. Salamat, Miss Sheila. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon. Ha? Balikan ko po ang NBI kung maaari. Okay. Bago ko balikan
sina Director Santiago, matanong ko na rin, I'm sorry, Attorney David, palabas po ba kayo? Magre-restroom break lamang. Sige, pagbalik nyo, gusto ko po kayong matanong. So, unahin ko na siguro si Attorney Galicia. Ako, pero pagbalik ni Attorney David, may uulitin ako kasi meron akong gustong marinig nyo po sanang dalawa. But it's okay, uulitin ko mamaya.